We will deposit money through BDO machine. Unang gagawin ni ate ay pasok ang card, then select ang deposit, then savings. Kailangan lang ni ate mag-enter ng PIN para ma-confirm. Hintayin natin ang confirmation kung tama ba or maling PIN ang nailagay ni ate. Make sure ate yung pera na ilalagay natin ay hindi lukot o damage para hindi ma-reject ng machine. Once bumukas na yung lalagyan, is-sign na yun para mag-cash in na or mag-deposit. Sige ate, ilagay mo na yung pera. 4K yung nilagay ni ate kaya dapat yun din ang amount na mag-appear sa monitor. Pag okay na, then maghihintay tayo na lumabas yung select button, confirm. Yung action na gagawin natin ay touch select. Confirm. Pag hindi nyo kabisado, pwede kayong magpatulong sa guard ng mga bangko. Dahil ATM ko ang gamit sa transaction na ito, sa account ko mapupunta yung pera. Dahil bayad niya yan sa installment na inutang niya. Kaya saludo talaga ako sa mga taong malakas ang loob para mangutang, pero marunong magbayad. At yung last part, kukunin natin yung resibo at saka yung ATM card. Resibo para makita natin yung updated transaction natin kung meron tayong passbook or apps. Much better. Since meron tayong apps, para mas madali ma-monitor kung may discrepancy man sa account. Speaking of utang, nga pala best way magpautang na may collateral. Nang hindi ka na mahirapan maningil. Kaya kung ikaw ay hihiram ng pera or uutang, mas mainam na may collateral. Andito na tayo guys sa apps ng BDO. Kung wala pa tayong BDO apps, available naman yan sa Play Store. Touch natin ang label box login. Tips, huwag natin i-share yung PIN kahit na kanino. Trust no one, ika. Huwag tayong magbibigay ng information tungkol sa ATM natin at mag-iingat tayo sa mga links na gumagamit ng illegal sell sites para magaya ang inyong IDs sa BDO. Pag may link, scam yan. At okay na pala guys, pumasok na yung 4K. Pasensya na guys, di ko ipapakita yung balance. At again, marami na pala akong nasabi. Nakalimutan ko, Mark Ryan Pers nga pala, pangalan ko.